Para po sa ating sunod na awitin, kantahin po natin ang Ligaya ng Buhay. Okay po, I just keep trusting my Lord daw po. Para ma-familiarize na. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives us song. The stars darken the sky or the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The stars darken the sky or the heavenly trail. I just keep trusting the Lord. He will never fail. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Laging nagtitiwala buong panahon. Ulap man ay magdilim sa atin ngayon. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Siya'y kaibigan, di nagkukulang, maaasahan hanggang sa wakas. Ulap man ay magdilim sa atin ngayon. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Para po sa ating opening song, tayo po ay tumayo at kantahin po natin ang theme song na Sa Kanya. Sa iyo naibig sana'y awitin to. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito. Ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Kahuluhan ng iyong
Manalangin. Mahal naming Ama na nasa mga langit, kung nasaan kasama ang aming Panginoong Hesus na patuloy na mamagitan sa amin at sa banal na Espiritu na matyagang nanguna sa aming mga buhay. Katulad po naming inawit, Ama, sa inyo lamang kami may pag-asa. Sa inyo lamang kami may kaligtasan at may kabuluhan ng aming mga buhay. Kaya muli sa aming pag-umpisa ng aming pong pakikinig ng inyong banal na salita sa gabing ito, kasama po ang health lecture ni Doktora. Nais po naming ibigay ng lubos ang aming mga sarili sa inyo, sapagat hindi po namin lubos maunawaan ang amin pong maririnig. Kung hindi po namin lubos na ibigay ang aming buong isipan, buong puso, at sa pamagitan lamang sa inyo, banal na Espiritu, na inyo po, maunawaan po namin ang lahat, lalo't po higit ang amin pong mga speakers na inyo pong ginagamit, na katulad po ni Pastor Caleb at Doktora Lagarili. Nawa, lukubin niyo po sila na inyong kapangyarihan upang ang inyo pong wisdom and knowledge ay mapasa kanila. At amin pong maunawaan ng lubos ang inyo pong nais iparating sa bawat isa. At hindi lamang ito maririnig lamang namin, kundi ito'y titimo sa aming puso't isipan. At amin pong maisakabuhayan ang lahat ng ito. Tunay pong napakahalaga na matuto po kami sa inyo pong mga katuruan, hindi lamang sa tungkol sa kalusugan, kundi tungkol din po sa kalusugan na espiritual. Kaya po napakalaga ang oras na ito at nawa ang inyo pong mga anghel, ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa, lalo na po ang patungo pa rin po dito upang makinig at amin pong inaasahan ng lugar na ito ay inyong patuloy na iingatan din po. Salamat po na inyo po kaming patuloy na binibigyan ng pagkakataon magsama-sama ngayong gabi at binigyan ng magandang panahon sapagkat alam po namin na kayo ang may kontrol ng lahat. Sa inyo po kami umaasa sapagkat wala po talaga kami magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Maraming pong salamat na inyo pong patuloy na tulungan ang bawat participant na gampanan ng mataos ang lahat na mga dapat gampanan sa gabing ito. At alam po namin na sa inyo lang din po kami umaasa at nawa. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa isip, salita at sa gawa, sapagkat ito'y sagabal sa aming paglapit sa inyo at sa inyong pagganap na inyo pong pangako sa aming pong mga buhay. Salamat po muli sa katugunan ng aming mga dalangin. Kiniklaim po namin ang lahat na ito sapagkat alam po namin kayo tapat sa inyong pangako. Alang-alang lahat sa banal na pangalan ng aming manliligtas na Panginoong Hesus. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Amen. So, kumusta po ang inyo pong maghapon? Okay, ayun, praise God po kung tayo po ay mabuti sa buong maghapong ito. Sino po dito ang kumain na ng gabihan? Hapunan? Wala pa. So, tanong lang po. Wala po tayong dito. Yung pagkain talaga, pero tayo po ay mabubusog sa spiritual food po na atin po mapapakinggan ngayong gabi. So, gusto ko lamang pong tanungin, pang ilang gabi na po tayo ngayon? Pang-5, ang galing ah. Ano po ang ating topic nung first night? Bible. Second night po, sa atin pong mga kaibigan, ano po ang topic natin nung pangalawang gabi? Tungkol po sa kasalanan.
Yung pang tatlo pong gabi, tungkol sa salvation po. Kagabi po, ano naman po yung pinag-usapan natin? Bautismo. At ngayong gabi naman po ay makakarinig na naman po tayo ng panibago pong mabuting balita na ito po ay pagkakaloob po ng ating speaker na si Brother Caleb. So mamaya din po ay mag-ready po tayo sapagkat meron po siyang quiz at meron po tayong special na regalo doon po sa makakasagot sa kanya pong quiz. At bago po yon, ay syempre makakarinig muna po tayo ng magandang balita tungkol po sa atin pong pangkalusugan na pangatawan. At yun po ay pagkakaloob ni Doc Lagarili. So nawa po ay sa mga oras na to, nawa po ay patuloy na tayo ay mabless sa mensahe po na ating maririnig at nawa po ay tulungan na hindi po tayo ma-distract sa atin pong mga nasa paligid. At itoon lamang po natin ang ating pong puso't isipan sa mensahe po ng ating pong Panginoon. So, yun lamang po and magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po sa inyong lahat. Sa mga kapitbahay po na nasa kanilang mga tahanan, habang po kayo ay nakagpapahinga or kumakain, ako po ay magsasalita at ito po ay nawa ay maging blessing para sa inyo. Sa gabi pong ito, ang atin pong pag-uusapan ay ang harmony o yung pagkakaisa ng kalusugan. Pagkakaisa ng kalusugan, atin pong iintindihin at aalamin natin kung paano natin may iwasan ang pagkakaroon ng blood pressure at yung managing hypertension, kung paano sa ating mga ordinaryong tao ay magagawa nating baguhin ang ating presyon or maayos. At yun ang topic ay striving for wholeness in body and in spirit. Pag sinabi pong body and spirit, itong katawan na ito at yung atin pong mental na pag-iisip. Tunay po na ang ating katawan ay kahanga-hanga, amazingly and wonderfully made by the Lord. Kaya nga po ito ay dapat nating gagamitin, pararangalan, at atin pong gagawin ang lahat ng pinakamabuti para maiwasan natin ang karamdaman. At bago po tayo muli magsimula, ako po'y mananalangin upang ang banal na Espiritu ay siyang pumasok sa ating puso't isipan at ganapin natin ang kalooban ng Diyos. Tayo po'y tumungo. O Lord our God, muli po sa gabing ito, patuloy kong hinihingi ang banal na Espiritu. Alam namin ang paghingi ng panalangin na uulit-ulitin at amin pong hihilingin ang iyong gabay sa gabing ito. Kami po iyong samahan, ang aming mga pag-iisip, ang aming mga titingnan, at higit sa lahat, ang aking pagsasalita, tulungan mo po. At bawat isa pong makikinig dito naway maramdaman nila na ikaw ay sadyang tunay na Diyos na gumawa sa aming katawan, kaya't ito'y aming pahahalagahan. Maraming salamat sa pagdinig sa aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Okay. So, hypertension. Alam natin na pag tayo ay pumupunta sa ospital, ang ating unang ginagawa, pag nagpalista ka doon, ayan po yung ating isang kasamahan sa barangay, akin pong assistant yan, si Sister Pasita. Siya po ay kukuha ng papel, magpaparegister yung tao, at ang unang-unang gagawin, kunan ng blood pressure. No? Bagaman pinapagpahinga namin ng ilang minuto o saglit, para kasi kung naglakad. Tapos po ay, bago siya pumunta sa doktor, dapat meron siyang blood pressure. Napakahalaga po nun. Wala pong pupunta sa akin, although hindi ko pinapupunta sa akin yung walang papel, wala akong susulatan. Pero napakahalaga po ng blood pressure. Yan po yung doktor, tingnan ninyo. Blood pressure apparatus, tapos pinakikinggan po ang katawan ng tao. Overview. Kagabi, minention ko na yan. Pero ang minention ko kagabi, yung paano ko na-manage o na
nakita ang mga pasyenteng merong mga high blood pressure. Ngayon po, ang overview po nun, sinasabi po sa atin na sa buong mundo, ang hypertension o ang mataas na presyon ang siyang pangunahing dahilan kung bakit namamatay ang tao nang wala pa sa matandang edad. Ano ibig sabihin nun? Premature age, premature death. Sinasabi natin, sabi ng Biblia, ang katawan ng tao ngayong panahon na ito ay umaabot sa 70 years old at kung mahaba-haba pa, nagiging 80. Pero paano kung merong premature death? Premature. Hindi pa nga umaabot ng 40, 45, 35 pa lang namamatay na or 45. Yun ang tinatawag nating premature. Hindi pa siya umaabot sa edad na average na mabuhay ang tao na yon. So ano ang gagawin natin para maiwasan natin high blood pressure? Atin dapat siyang i-check. This is the best way to know if you have hypertension. Marami kasing mga tao nagsasabi, wala naman akong nararamdaman hindi ako magpapacheck up. Hindi talaga sila nagpapacheck up kasi wala silang nararamdaman. All you may know, meron pala silang hypertension. Ano pa? Treatment of hypertension is the most common reason for office visits and for the use of chronic prescription medication. See? Sa lahat ng mga sakit, ang pinakamalimit na sanhi ng pagpunta sa amin ay dahil sila ay high blood. Tawag ng tao, hindi high blood. High blood pressure. Ang pressure ang mataas. Pero kalimitan na sinasabing blood pressure. No? High blood pressure. So, ginagamot namin at ang tawag pa nga, pupunta doon yung medyo maedad na, kagaya ko, maedad na, hihingi ng maintenance dahil gusto nilang mangalagaan yung kanilang blood pressure. Okay. May sinasabi po dito na estimated 1.28 billion ng mga adults aged, ang edad 30 hanggang 79 ay may hypertension. Tingnan ninyo, no? Hindi lang yung 79 years old ang merong high blood pressure, pati ang mga 30 years old. Dati-dati, matatanda ay 30 years old, wala pa yung hypertension. Ako po nagka-hypertension at the age of 64. Nung nag-COVID po, nagkaroon ako ng hypertension, tapos nawala na yung COVID, naha-high blood na ako. Pagdating ko po ng 64, talagang nag-maintenance na po ako kasi ayoko pong magkaroon ng stroke at mabedridden. Okay, let's see again. Estimated 46% of adults with hypertension are unaware that they have the condition. Imagine niyo, kung dito sa atin, tayong lahat 100%, 46% dito sa inyo na nakaupo ngayon, maaring may hypertension pero hindi nyo alam. Halos kalahati sa inyo. Merong hypertension, hindi nyo alam. Hindi ako kasali kasi alam ko may hypertension na ako. Kaya, yun. Okay. Less than half of adults with hypertension are diagnosed and treated. Kaunti lang. Less than 50% nga yung meron na nga blood pressure na hypertension. High blood na nga sila kung tawagin, pero hindi nila alam. Paano mo pang gagamutin? Hindi nga nila alam. So ano ang dapat gawin? Magpa-blood pressure po tayo. Check. At sinasabi dito, approximately, ayan, 1 in 5 adults, 21% with hypertension have it under control. Maraming pumupunta sa center, humihingi ng maintenance sa akin. Umiinom na tuwing umaga or tuwing gabi ng kanilang losartan or amlodipine, pero pag chinek mo ang blood pressure nila, hindi pa rin kontrolado. Bakit? Kasi hindi nga sila bumabalik Ang akala nila tama na silang uminom at yun na. Hindi nila alam na pwedeng maraming factor sa kanilang maghapong kinain or anything, stress, na kahit meron silang iniinom ng gagamot ay hindi pa rin nagiging normal, kaya bumabalik na tumaas. Pag bumalik po kayo at na-check up namin, anong gagawin ni Mami Doc? Di sasabihin ko, Kuya, ang blood pressure mo nung pumunta ka dito 160/80. Ay ngayon, 160/90. Sabihin natin ganyan. Ngayon, 160 pa rin ikaw pero over 100 na. So, ibig sabihin, hindi lang basta umiinom siya, bababa na. Mataas pa rin. Kaya anong gagawin? Dadagdagan pa ng isang gamot o yung 5 milligrams mong amlodipine, gagawin na nating 10. Sino magagawa nun na 10? Kayo? Hindi nyo kaya yon. Ako lang magsasabi, like tomorrow,
Kung meron man dito sa inyo na hindi pa nagpapacheck ng BP nyo, you go there. At entertainin po kayo ng ating barangay health worker, si Pasita. Check yung blood pressure nyo. Kung mataas po yun, okay, mo-monitorin natin kung talagang karapat-dapat na po ba kayong mag-maintenance. Pag na-monitor natin yon at nakita nating 3 over 7 days or 4 of 7 days na pag-check ng inyong dugo ay may mataas na presyon, kailangan na kayong mag-maintenance. Okay. Now, hypertension, yun na nga sinabi ko kanina, premature cause of death. One of the global targets, o buong mundo to, ng uncommunicable, yung hindi nakakahawang sakit, ay pababain ang incidence ng hypertension. Sana nga po. Sa paanong paraan yan? Sa pagtuturo namin sa inyo at sa pag-cooperate naman ninyo kung kailangan kayong uminom ng gamot or kung kailangan kayong mag-lifestyle change para mawala yung inyong hypertension. Ano pong sabi ba ng Proverbs 3:7-8? Ito po ay magandang pagbulay-bulayan natin ngayong gabi tungkol sa ating mga sakit. Sabi dito ng Biblia, Proverbs, yan po ay mga, ano ba yan sa Tagalog? Kawikaan. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to the bones. Anong ibig sabihin ng do not be wise? Huwag kang maging matalino sa sarili mong mga mata. Anong ibig sabihin? Sa sarili mo, huwag kang magpakatalino. Ay, bakit daw huwag magpakatalino? Binigyan tayo ng mga doktor at mga nurse na mas marunong kaysa sa inyo upang kayo po ay gamutin. Kaya kung kayo magmamarunungan, wise kayo, sa sarili nyo, sa tingin ninyo, kaya nyo ang inyong sarili, huwag nyo mong gawin yun. Dahil sabi ng Biblia, binigyan tayo ng meron tayong mga teacher, meron tayong mga, tawag dyan, yung mga talents, meron tayong mga doktor, meron tayong mga nurse na tutulong sa ating karamdaman. Bakit? Mas magiging matalino ka pa ba sa doktor? Na ang doktor, gaano katagal kami nag-aral? O sige, mula elementary, ilan yon? 6. Nag-high school pa, 4, 10. Pagdating ay nag-college pa, BS Biology ako, 4 years, 14 years na. Nag-medicine ako ng 6 na taon. Ilan taon na yon? 20. Nag-specialty ako ng 5 taon. Ilan na yon? 25. Kaya nyo yon? Tapos ako po, nakita nyo yung aking pangalan kanino doon? MD, CFP, BSN, RN. Ano yon? Nag-doktor na, nag-specialista ng Certified Family Physician, nag-nurse, BSN, nag-registered nurse. O, ibig sabihin, hindi po tayo kailangang sabihin natin, alam ko naman yung sinasabi ni doktora eh. O, let me see. Masabihin natin, kaya nyo yun. But, nandito po ako para tulungan kayo. Sabi po ng Proverbs, huwag kayong maging matalino sa inyong sarili dahil matakot kayo sa Diyos. Ang Diyos nagbibigay ng paraan, ng opportunity katulad nito na malaman ninyo ang inyong mga katawan. Kaya nga po ay napakahalaga, napakarami kong patients po. Bukas mag-i-invite na naman ako. Unfortunately, may sakit na nga sila. Konti lang po yung dumadating dito na in-invite ko. Kaya sa inyo naman, na in-invite din kayo ng mga kaibigan nyo, very good. Thank you very much. Tumating kayo. Kasi may matututunan talaga kayo. So, yan po ay mumuni-muniin natin. At ang pagka tayo ay hindi naging wise sa sarili natin, nakinig tayo sa iba, sa kagaya ni Mami Doc na nagtuturo, magiging kalusugan yan sa ating katawan, nourishment sa ating mga buto. Kaya tama ang Biblia o tama? Sabi yun ni Brother Caleb. Wala kayong pagpipilian. Sabi niya, tama o tama. Sorry, Brother Caleb. Anyway, pakinggan nyo. Sabi ng WHO, World Health Organization, noong March 16, 2023, most people with hypertension don't feel any symptoms. Yan nakaupo kayo dyan. Sabi ng WHO, kayo nakaupo dyan, pero hindi nyo alam, wala kayong nararamdaman, wala kayong simptomas na may hypertension kayo. Napaka-dangerous. Pagka kayo ay may mataas na, very high na, ang inyong blood pressure, ay sasakit na yung inyong ulo. Malapit na yatang maputok yung inyong ugat. Dangerous. Blurred na yung paningin nyo, dumidilim na, at talagang ganyan po. Kaya yung nahaatake, pagdating sa ospital, na diretsong ICU. Kasi very high na. Samantalang nung meron pa lang siyang sigurong maganda-gandang blood pressure, less than 180,
hindi niya pinapansin, hindi man lang siya nagtiyagang pumunta, lumakad papunta sa center at magpa-check ng BP. Once in a while naman po, kahit pumunta tayo doon, wala naman po yung bayad. Yun, maging wise po tayo sa ganung paraan, pero sa sarili nyo, huwag kayong maging wise. Pumunta po kayo doon sa center, maghingi kayo ng tulong para i-check ang inyong BP. Dahil maaring sasakit ng dibdib nyo at marami pang mga simptomas na magdudulot ng mas mahirap ang komplikasyon ng high blood pressure. Okay. Ngayon, sasabihin natin pag dumating kayo doon sa opisina ko, ay huwag kayong kakain ng ganito at ganito, ganito. Tingnan natin, ayan o, certain foods, may mga pagkain tulad ng maaalat at mararaming mantika o taba ang nakakapagdulot ng pagtaas ng presyon lalo na pagkatapos ng kain. Ano ba yan? Tingnan natin maaalat na yan. Ito po ay pasta dishes, rice dishes, pasta, yung mga noodles. Siyempre, lalagyan mo yan ng mga sauce, no? Yung mga nilalagay natin. Yan po ay ready mix na. Kaya po yan inaasinan ng mabuti para po huwag masira. Ang bread, 7% po ang asin dyan. Sa tinapay po, akala natin matabang yan, 14% po dyan ang asin. Tapos, lalo na po itong processed meat, dahil yan po ay kailangang i-preserve din, 19%. At dito naman, 6% sa gulay na nga yan. Sino ba naman sa atin ang hindi nag-aasin? Pinipispisa natin ang asin na ganun talagang konti, di po ba? Para magkalasa. So, yun po ay 6% na. Cheese, 5%. So, biscuits, 4%. At kung bibilangin natin ang total na yan, hindi ko alam, marami na yan. Plus, all other foods in our diet add up to well under half the salt we eat at an average. So, dapat, konti lang pala yung ating kakainin. Kung kinain na natin ang lahat ng maaalat, isa na yon sa magiging sanhi para tumaas ang ating blood pressure. Okay, let's go to the next. Counsels on diet and foods. Alam ba ninyo, meron tayong mga aklat na tungkol sa kalusugan, na mayroong mga payo tungkol sa ating kakainin at sa mga pagkain na ating dapat kainin. Ano ang payo ni Ellen Goldwhite dyan? Sabi dito, do not eat largely of salt. Okay, meron pa nga, ang alam ko sa probinsya namin may toyo lang, may mantika at may asin. Pikpik na yon. Tawag sa amin, pikpik, mainit yung kanin, lalagyan ng asin na toyo, mantika, pikpik na yon, kakainin na yon. Yun po ay dala ng kahirapan. Pero, maaari naman pong pikpikan natin ng kaunti, wag na po nating pakulayin na kulay brown yung ating kanin dahil sa toyo. No? Sabi ni Mrs. White, iwasan daw po natin ang maaalat at ang mga pickles. Ano po ba yung pickles? Nakatingin na kayo nun? Yung dinikdik na, napaka-fine nun yung hinahalo nila sa mayonnaise, no? Pero kinakain din yun, hinahalo din yun sa mga pagkain, at saka spiced foods. Okay? At kung maaari, kumain tayo ng maraming prutas. Yun ang ano sa atin. Iwasan natin yung maaalat. Okay. Ayaw na. Ay, sorry. Tingnan natin. Tingnan ninyo. Ilan sa inyo dito ang nakakapagpa-blood pressure na at alam ang inyong blood pressure? Taas ang kamay. Good, good, good. Tingnan nyo kung nasaan kayo dyan, ha? Ang sasabihin kong una, may kinalaman sa normal. Ang normal blood pressure ay dapat, ano na yun? Yung parang arong pabaliktad. Less than 120. O, ilan ang normal blood pressure? Less than 120. Kaya pag 120 na kayo, eto na kayo, pre-hypertension na kayo. At ang diastolic o yung sa ilalim, dapat less than 80. So, mga 119/79. So, kaya magwa 120 na kayo, pre-hypertension na po kayo. Ayan, 120 ang 139. Pag stage 1, hypertension, 140 to 159 or ang over 90 or 99. Kalimitan nga, no Sabado, sa pagpapacheck ng mga tao dun sa amin, over 100, over 110 pa. Noon pa lang nila nalaman, napakaswerte. Nagpunta kami doon at kami po ay nagserbisyo sa kanila. Hindi sila nakakapunta sa doktor, lagi sila sa trabaho, over 110 ang kanilang mga blood pressure. Tingnan ninyo, nandito na sila, nandyan na sila, more than 100, kaya stage 2 hypertension na hindi pa sila nakakapagpagamot sa doktor. Maari na silang malagutan ng ugat.
Ano ba yung panganib? Kagabi at saka noong unang mga gabi, nagsasalita yung ating mga doktora dito. Risk. Sa Tagalog, panganib. Merong danger. Ano yung danger? Na mga factors na yun pag nandyan yan sa inyo. Pagka kayo ay mahilig kumain ng maaalat. Sa susunod, sasabihin ko naman sa inyo, matatamis. Ngayon muna, maalat. Low potassium intake. Saan po ba nakukuha ang mga potassium? Very good. Kaso, kalahati lang kinain natin saging. Hati-hati tayong 3 sa isang mahabang saging. Kasi yung iba naman, ayoko ng saging. Pero ang saging po, marami pong potassium. Kaya po, pag mababa ang potassium natin, meron tayong panganib na magka-hypertension. Tignan niyo yung unggoy. Walang hypertension. Kasi walang nagpapacheck up. Okay. Ano pa? Meron tayong panganib na maging hypertensive pag mahilig tayong uminom ng alak. Kaya nga sabi ng Biblia, ang alak daw ay tuso. Ang alak ay manloloko. Kasi maganda ang pakiramdam mo, minom ka niyan, mamaya hindi mo na alam ang sarili mo. Isa na yung sanhi para ikaw ay maging hypertensive. Ano ba yung obesity? Iba po yung overweight sa obesity. Ang atin pong timbang ay normal weight, overweight, and obese. Pag lumampas po tayo sa tangkad natin at taba natin, yung BMI natin, less than 50, ang sinasabing BMI, 38, 37, ay tayo ay obese na. Lack of physical activity. Pagkakain natin, higaan na, tulugan na. Masarap yung matulog. Alam nyo ba, mahirap po ang magiging matutulog palagi. Nung yung mother ko po ay nag-COVID, nasa loob na tayo ng bahay, di ba? Sarado ang gate, bawal lumabas. Pero meron pa rin naman kaming lalakaran ng mga ganito-ganito. Sabi ko sa mama ko, 90 years old siya noon, lumakad ka, grandma, mula doon kay Rams hanggang doon sa amin. Lakad ka lang, lakad ka. Antok ako antok ako. Kahit umaga, 2 hours lang siya gising sa buong 24 hours. Hindi nagtagal po, na-stroke siya. Bakit? Kailangan sa umaga, tayo po hindi tulog. Kailangan gumagalaw po yung ating mga laman, napepress yung ating mga ugat, at nagsisirculate ang ating dugo. Pag hindi, lalapot yan. Hypertension, nangyari sa mama ko na stroke. So pag gano'n na po ang nangyayari sa atin, wala na tayong choice. Gano'n na po. Napakahirap. At ang kinakain pa po ay unhealthy diet. Mamaya makikita natin at marang hindi ngayon, malaman na natin. Malalaman natin kung paano yung healthy diet. Unhealthy diet. Okay? Meron pa rin silang sinasabing risk na panganib pag meron kang ganito. Alin ang mas lalong maraming na magkasakit? Matanda, bata? Matanda. Yung sa genetics, yung nilahi mo na. Lahi ng pamilya niyan, kaya ingatan mo na. Pagka nagka-hypertension ka dahil genetics mo na yan. Lampas ka sa timbang ng ideal at obese, nagsisigarilyo ka pa, tapos hindi ka pa mabigat ang ginagawa, okay? Mataas ang asin sa pagkain at umiinom ng alak. Kaya alisin natin yon dahil ang mga yon ay nagiging panganib para sa ating katawan na tayo ay magkasakit. Ano pa? Ano yung sinasabi nung nagsisigarilyo? Cigarette smoking and blood pressure. Sabi dito, the effects of cigarette smoking on blood pressure are complex. Madami. With evidence that smoking increases blood pressure acutely. Pag sinabing acutely, nagsigarilyo ka ngayon, taas agad yan. Pag nagpa-blood pressure ka ngayon, mataas yan. Lalo na kung hindi ka naman na tumitigil magsigarilyo, di lagi na lalo yung mataas. Okay? So, at tumataas din po ang sakit ng mga ugat ng kidney. Reno means renal, renovascular, malignant, and masked hypertension. Kaya po marami sa mga tao na hypertensive, merong nagdadialysis kasi nasira. Itinabi ko sa inyo, sa mga pasyente ko, dapat magaan lang ang tibok ng puso para ipunta yung dugo sa kidney, pero ang lakas ng pressure, paano na yung mga blood vessels na yon ng ugat natin? Kaya mahirap po na tayo po ay magsisigarilyo. Ano pa? People with very high blood pressure, usually 180/120 or higher. Para dyan sa mga tao na yan.
mararamdaman nila, napakasakit na ng ulo nila. Kasi hindi nila nararamdaman ng 140, 150, 160. Pero pag nag-higher na, lalo na to, naku, napaka-dangerous na po niyan. Hihilo na, nahirapan ng huminga, nasusuka, nagsuka, madilim ang paningin, at naku, takot na. Pag yan ay na-stroke, hindi na po yan, pagkatapos niyan sa ER, diretso na po yan sa ICU. Signs and symptoms ulit, yun naman din ang inaano ko, ang hindi lang natin nakita doon. Yung may maririnig ka sa tenga mo, dudugo minsan ang ilong mo, mahirapan kang huminga, normal heart breathing. Meron po akong pamangkin, mataba siya. Ang nanay niya, nung kinasal, ako yung flower girl. So dumating ang punto, 40 years old na siya. Di ako naman noon, mga matanda na rin. Nag-text siya, Auntie, sabi niya gano'n, nasa Pampanga siya. Auntie, I don't feel good. I'm dizzy. Sabi ko, magpa-check up ka sa kapatid mo, nurse naman yun. Hindi na ulit siya nakapag-text. All the while, nandun na raw sa ICU and then namatay na. Ganun lang. Dumugo daw yung ilong niya. Sabi ng mga kapatid, dumugo. Kasi nalagot yung maliit na ugat sa ilong. That's very dangerous. Huwag na po nating hintayin yun. Napakataas na. So, minor changes in person's lifestyle can be beneficial. Napakabuti na maliliit na bagay na ito para sa atin na mabawasan ang ating presyon. Sinabi na natin kanina, bawasan ng timbang, reduce sodium intake. At pag hindi natin nagawa yon, ito ang mangyayari sa atin. Ano mangyayari sa utak natin? Ito po yung nangyari kay Pastor Lagarile. Sabi ko sa kanya, hindi na kita bibigyan ng gamot. Sabi nga kasi, wag na magreseta ng gamot. Di ako nga naman, wag na maggamot. Kasi lagi naman siya sa laruan, laro ng laro. Kaya sabi ko, wag na. Hindi ko siya binigyan ng atorvastatin at saka ng mga gamot para wag siyang ma-high blood, malapot ang dugo. Ano nangyari? Na-stroke po siya. Hindi na siya makagalaw, tumagilid ang mukha niya, humina ang kaliwang kamay, at na-stroke na. Purihin ng Panginoon, nakarecover siya ng konti, bagaman manhid pa rin. Pero buhay pa rin. Mabuti na lang, buhay pa siya. At pagkatapos yung mata natin, lalabo nga, ang puso natin, pwede ring maging heart attack. Bukas, pag-aaralan natin yun. Atake sa puso. At tataas ang ating blood sugar. Kakambal ng hypertension, mataas na, So yan, ito po yung healthy diet, ito po yung physically active, ito po yung healthy weight, ito po yung iwasan ng, smoking, get enough sleep. Ilang oras na sleep? 6 to 8 hours. Huwag ka nang alcohol. Iwasan natin ang kape. Okay, yung stress. Wala kang pambayad. Sabihin mo na lang sa inutangan mo, magkakapera din ako. Okay? At ang pinakamabuti, regular check-up. It will alert the patient of the signs and symptoms so that the doctor can provide, early treatment to prevent unwanted complications and premature death. Care of the body and mind, the Creator has arranged the living machinery of our bodies. Every function is wonderfully and wisely made. Sabi po ng ating Mrs. White. 1 Corinthians 10:31, lagi ko po itong uulit-ulitin sa Biblia. Hindi nyo ba alam na itong ating katawan ay templo ng banal na espiritu? Kaya, sino sa inyo na tinanggap nyo mula sa Diyos, kayo ay binili ng halaga, kaya't alagaan ninyo ang inyong mga katawan. At sabi ni Hippocrates, na-mention din to nung isang araw ni Dr. Jewel, sabi niya, ang inyong pagkain ay gawin ninyong, gamot, at ang inyong gamot ay gawain yung pagkain. Marami pa tayong pag-aaralan tungkol dyan. Binibigyan ko lang kayo ng awareness na kailangan nyo talagang ayusin ang inyong check ng blood pressure dahil napakabuti nito para sa atin. Hanggang dito na lang. Magandang gabi po sa inyong lahat.
suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, kamusta ho ang ating araw? Mabuti naman? Pagod? Ayos lang? Nakapagpahinga? Ayan, ako po yung natutuwa na muling makasama kayo sa ating pangilang gabi na ho natin ngayon. Panglima, ang bilis ho ng panahon, no? Nakakalahati na ho tayo dahil 10 araw lang ho tayo magkasama. Nakakalima na agad tayo. Ang bilis. Di ba? Na-review natin kanina. Sabi ko po kahapon, ayan, kahapon po ang banggit po ni Pastor ay meron ho tayong quiz. May konting pa-quiz lang ho tayo. At Brother Billy, pwede pa lang, kung sino pa malapit, pwede pa lang makuha ang ating papremyo. Magbibigay lamang ho ko sa inyo ng 4 na pagkakataon para sumagot. So meron ho tayong ilang tanong na 4 ho makakatanggap ng ating premyo. Ready na po ba? Ito, may kinalaman ho ang ating exam, o quiz. Ang ating quiz kahapon at ng isang araw. So okay po. Unang tanong, madali lang ho yung unang dalawa. Yung una ho ay, tama o mali? Dalawa lang ang sagot dito. Kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsimba palagi. Taas ang kamay. Kasi gusto nyo, tama o mali? Yan, si Kuya Jovi. Tama o mali? Ulitin ko yung tanong, ha? Kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsimba palagi. Ang sagot po ay mali po. Kung ang kaligtasan nyo ho ay nakabase sa pagsimba palagi, kayo na ang tagapagligtas ng sarili nyo. Paano ho tayo maliligtas? Ito na lang, kapalit na tanong. Kasi alam niyo na yung sagot eh. Ano o kumbaga, sino ang susi sa kaligtasan ng tao?
Si Kristo. Pananampalataya kay Kristo. Okay po. Ayan. Malinaw po ba? Malinaw po, ano? Hindi po sa pagsimba palagi, sa pananalangin, kahit maganda po itong bagay na ito. Hindi po ito nagliligtas sa atin. Pero ginagawa natin to, bakit? Kasi niligtas na tayo ng Panginoon. Okay po ba? Malinaw po? Okay. Pangalawang tanong. Tama o mali? Isa pa. Ingat kayo. Pakinggan mo na ang tanong, ha? Tama o mali? Maraming paraan ng pagbabautismo sa Biblia. Marami ba ang paraan ng pagbabautismo sa Biblia? Oh, taas ang kamay, taas ang kamay. Si Sister Pasita po. Mali. Bakit? Ilan ho? Tama. Okay po. So, Sister Pasita ay nakatanggap ng, ayan. Eto, pagbibigay ho, dalawa pwedeng sumagot dito. Okay. Mabait-bait ho tayo ngayon. Pangatlong tanong, magbigay ng isa. Tatlo ho kasi binigay ko kahapon. Magbigay ng isa sa tatlo na dahilan paano maging handa ang isang tao para mabautismuhan. Paano ba makakwalify ang isang tao para sasabihin niya, pwede na ako mabautismuhan kasi pasok ako sa tatlong ito. Ayun po, sister. Magsisi. Tama po ba yon? Tama. Okay po. Ito, isa pa. Sino pa? Tatlo yon. Meron nasagot na yung isa, pagsisisi o magsisi. Sino pa po? Si nanay po. Manampalataya. Nanood po ba yon? Tama po. Sumampalataya. So, okay po. Ayan. So, may na-review po ba tayo? Na-review ang ating pinag-aralan kagabi? Na-review? Okay po. So, ngayon po, at tayo po ay dadako na sa panibagong pag-aaral. So, ngayon po, kung meron po kayong notebook, kung meron po kayong cellphone, pwede nyo picturean, pwede nyo pong i-take note. Para bukas, bukod sa may masagot sa quiz, ay matanim ho ito sa ating isip at puso. Okay po? Ayan. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong gabing ito na kami po muli ay mag-aaral ng inyong salita. Muling matututo sa inyo. At higit sa lahat, matututo kung paano mas lalo namin makikilala si Jesus namin, tagapagligtas at kaibigan. Nawa po ang bawat namin marinig ay tumanim hindi lamang po sa aming isipan, kundi na rin po sa aming puso at makita sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, welcome po muli sa ating gabi-gabing pag-aaral patungkol sa regalo ng pag-asa. Ako po si Kuya Caleb, o si Caleb, na inyong kaibigan nagsasalita. Ngayon po, ang ating papag-aralan naman na regalo ay, sabay-sabay ho natin basahin. 1, 2, 3, go. Ang regalong kalayaan. Natandaan niyo ba yung pangalawa nating gabi na ang sabi ko, pag mahal mo, palalayain mo. Ayan. At makikita po natin dito, paano ho ba tayo pinapalaya ng Panginoon? Kung tayo po ay tunay niyang mahal. Tuwing mahal na araw, kailan yung mahal na araw? Next week ho, ano? Sa katapusan ho ng March at unang mga araw ng Abril. Next week na. Kaya maghanda-handa na ho kayo para sa mahabang bakasyon sa ating mga anak. Ayan, familiar ho kayo sa movie na to? Familiar? Ayan, may nakapanood ho, lagi ho itong palabas sa Channel 2, Channel 7. Ang title ho nito ay The 10 Commandments. Ayan. I-review ko lang ho ang kwento, ha. Sa mga hindi po nakapanood, ito po kasi ay galing ho sa Biblia, itong kwentong ito. Makikita niyo ho sa pangalawang libro ng Bible, ang pangalan niya po ay Exodus. Dito makikita yung buong kwento noon. Ang kwento ho kasi noon, ang bayan ng Diyos, ang lahi ni Abraham, ang 12 tribo ng Israel, ay nabihag ho saan? Sa Egypt, o isa hong lugar sa bandang Middle East, Northern Africa, kung saan nabihag sila ng hari o ng Pharaoh. At maraming paghihirap, maraming tiniis silang paghihirap doon sa loob ng 300 plus years. Matagal o mabilis lang? Matagal ho sila naalipin, ano? Hanggang sa, ang Panginoon, nagpadala siya ng isang lalaki na ang pangalan ay si Moses para palayain ang kanyang bayan. Paano pinalayo ng Panginoon ang kanyang bayan? Nagpadala po ang Panginoon sa Paraon, sa hari ng Egypt, ang tawag ko sa Paraon o Pharaoh. Nagpadala po ang Panginoon ng iba't ibang mga salot. Bakit? Para lang ba, ano yun, para manakit? Hindi po. Gustong ipakita ito ng Panginoon para matunaw ang puso ni Pharaoh. Bakit? Ang tigas kasi ng puso niya. Hindi siya nakikinig, kumakatok ang Panginoon sa puso niya. Kaya sinasabi niya, kung hindi ka makikinig sa mga ganitong paraan, kukunin ko ang atensyon mo.
nagpadala siya, ginawa niyang ilog, ginawa niyang tubig, ang mga ilog, ang mga palaka, ginawa niyang dugo, ang tubig. Mali pala. Ginagkaroon ng iba't ibang mga palaka, naglabasan doon at sinalot yung buong bayan. Nagkaroon ng mga langaw, iba't ibang mga iba't iba. May kita niyo na sa picture. At nasalot ang buong syudad ng Egypt. Ang mga nakaligtas ho, yung bayan niya. Bakit ho? Kasi gusto niyang katukin, gusto niyang gisingin yung Pharaoh na palayain mo yung bayan ko. Pinalaya niya ba? Hindi. Ang tigas pa rin ng puso. Sabi ng Panginoon, sige, baka ito yung kukuha ng atensyon niya. Ang sabi ng Panginoon, pagpapadala ako ng anghel para kunin yung buhay ng mga panganay na anak na nasa Egypt. Sino ho dito yung mga panganay? Ako, panganay ho ako. Ang mga panganay, mamamatay. Patay tayo dyan. Pero sabi ng Panginoon, para makatakas ang mga tao dito, kung makikinig kayo sa akin, kayo ay mabubuhay. Maliligtas yung mga panganay nyo. Paano? Sa inyong mga pintuan, magtago kayo doon tuwing gabi, sa gabing yun. At maglalagay kayo ng dugo ng tupa. Ng ano po? Dugo ng tupa at pinturahan nyo. Hindi pinturahan, pero ipahid nyo yung dugo ng kordero o ng sheep, ng tupa, doon sa doorpost o sa poste na pintuan. Malinaw po ba? At yung mga taong merong dugo sa poste ng pintuan nila, hindi mamamatay yung kanilang mga panganay. Nangyari po ba yon? Nangyari. At dahil doon, yung panganay ni Pharaoh, hindi nakaligtas kasi hindi siya nakinig. At dahil po doon, ang nangyari ay napalaya ang kanyang bayan. Ano yung nagpalaya sa kanyang bayan? Yung dugo ng kordero. Malinaw po ba? Mamaya, babalikan po natin yan. Pagkatapos sila makalaya, tumawid sila sa dagat. Meron silang dagat na nakaharang, pero ginawa ng Panginoon, naggumawa ng daan para sila ay makalaka doon. At pagkatapos makalaka doon, makatawid sa kabilang ibayo para hindi na sila mahabol pa ni Pharaoh at yung mga humahabol sa kanila nalunod doon sa dagat. Sinara ng Panginoon yung dagat para hindi sila mahabol. Ano ngayon ang nangyari sa bayan ng Israel? Sa movie, doon na natapos yung movie. Pero sa Bible, simula pa lang pala yun. Bakit? Pagkalampas nila sa tubig, ang kaharap naman nila mga disyerto. Wilderness, ilang. Yun yung kaharap nila. At bago sila lumaka doon papunta sa lupang pinangako ng Panginoon, binigay niya kay Moises at sa kanyang bayan yung tinatawag na 10 utos. At yan po yung ating pag-aaralan. Sino ho dito pamilyar sa 10 utos? Hindi ko mamakita yung mga kamay. Ayan, mga bata ho tayo siguro na pag-aralan ho natin dito. Sa ilan, maaaring hindi. Pero ngayon, magkakaroon ho tayo ng review sa 10 utos. Ready na po ba tayo? 10 utos. Ang unang utos, ito yung makikita sa Exodo 20. Exodus 20 verse 2 and 3, ito ang sabi, dito pinanimulan ng Panginoon ang kanyang unang utos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagka-alipin. Paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili? Siya si Yahweh na nagpalaya sa inyo. Kanino niya binibigay yung 10 utos? Sa mga alipin o sa mga pinalaya? Sa mga pinalaya. Tandaan po natin yan, okay? Kanino binigay? Sa mga pinalaya. Huwag ho natin kalilimutan yan. Bakit? Dahil pinalaya ko kayo. Ito yung kumbagay argument ng 10 Commandments. Dahil pinalaya ko kayo, ay huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Malinaw po? Unang utos, huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Bakit po? Kasi ho tayo, may kanya-kanya ho tayong Diyos. Sa panahon nila, gumagawa sila ng iba't ibang mga, minsan 10 ang Diyos nila, minsan 1 billion yung Diyos nila. Tayo po minsan, gumagawa na tayo ng sarili nating Diyos. Relationship, minsan yung Diyos natin, yung ating trabaho, basta kung ano yung mauna na top 1 sa ating buhay, maliban sa Diyos. Yun ho yung ating Diyos. Malinaw po? Pero sabi ng Panginoon, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng imahen na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Anong sabi niya? Yung kung una, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag kang mag-aanyo ng larawang inanyuan.
Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Bakit? At huwag mo rin silang sasambahin. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang hahalikan. Ang mga Pilipino ho ba sinusunod to? Kayo na ho bahala. Pero alam niyo, ito yung minsan ginagawa natin. Bakit? Bakit kaya binigay ng Panginoon ito? Kasi siya'y isang persona na nakikipagrelasyon sa atin. At kapag sasamba ka sa isang bato na hindi naman nagsasalita, na hindi naman hindi naman nagkakaroon ka ng relasyon sa isang doon, mukha kang, alam niyo na, B.O.B.O. Nakikipag-usap ka sa bato, nakikipag-usap ka sa kahoy, ako nandito ako. Bakit siya sa mapanibughuin sa ibang translasyon? Ako'y nagseselos kapag ginagawa mo yan. Ako'y nagtatampo pag ginagawa mo yan. Bakit? Mas pinapahalagan mo yung bato na ako din yung gumawa kaysa sa akin. Kung gusto mo makipag-usap sa akin, huwag ka na makipag-usap sa bato. Makipag-usap ka na direkta sa akin at ikay pakikinggan ko. Make sense po ba? Logical po ba ang Panginoon? Di po ba? Bakit kayo makipag-usap sa bato kung nandiyan ang Panginoon? Di po ba? Ayan, huwag mong yuyukuran sila, ni sasambahin. Sapagkat ako ay mapanibughuing Diyos. Minsan, alam niyo, meron po isang statwa sa Vatican, sa sobrang nilang hinahalikan nila to. Sa sobrang paghalik sa iba't ibang hundreds ng mga taon, yung paa, ito'y paa ni San Pedro, statwa ni San Pedro. Yung statwa ni San Pedro, nung kanilang hinalikan, ano nangyari? Natunaw na sa sobrang dami ng halik ng mga tao. So pahid-pahid nila, akala na nagpapagaling sa kanila. Ito po ba yung sabi ng Biblia? Hindi po. At siguro nakasakit ho ako, pero hindi ko ito intensyon. Ako lamang ho'y nagsasabi na sabi sa Biblia. Marami ang napapatay dahil sa mga ganitong pangyayari. Nirespeto ko po ang desisyon, pero ang masakit ho na makita maraming mga buhay mismo nakikitil. Paano ho? Doon sa mga translasyon, doon ho sa mga itim na Nazareno, naaapakan ho yung mga tao. Sa tingin niyo ba nag-enjoy ang Panginoon pag namatay ka sa pagpuri sa Kanya? Hindi ho. Kaya po ito, mapanibughuin ang Panginoon. Pangatlo. Ito, pindot next slide. Ayan. Pangatlo, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh o pangalan ng Diyos na iyong Diyos. Huwag gagamitin sa walang kwentang bagay. Hindi lang ho ito tumutukoy sa OMG o kung ano man. Kumbaga, kahit sa mga sumusunod sa Panginoon, ginagamit ho natin yung pangalan ng Diyos. Ikaw ba ay Kristiyano? Tinatawag mo, dinadala mo ang pagiging Kristiyano, pangalan ni Jesus. So kung ikaw ay umasta na parang hindi Kristiyano, nilalabog mo ito. Di po ba? Pang-apat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Pangilang utos to? Pang-apat. Bukas pwede pa ho natin ito mapalawak, pero gusto ko lang mabagitin, ang Panginoon, sabi ko ho, siya po isang relational na Diyos. Ano ho yung gabi-gabi nating inuulit? Ang Diyos ay pag-ibig. At kung mapapansin niyo po itong 4 na utos, yung unang 4 na utos, may kinalaman ito. Yung unang utos, may kinalaman sa priorities natin sa ating puso. Pangalawa, may kinalaman ito kung anong ginagawa ng ating katawan. Hinahalikan, yunuyukuran. Pangatlo, may kinalaman ito sa ating mga binibigkas sa bibig. At yung pang-4, may kinalaman ito sa ating oras. So kung titingnan ho natin, yung affection natin o yung priorities ng ating puso, katawan natin, pangatlo yung bibig natin o yung mga salita natin, at pang-4 yung panahon natin, itong 4 na basic na itong mga ginagamit natin, ito yung mahalaga sa isang relasyon. Tama po ba? Sa inyong asawa, girlfriend, boyfriend, kailangan niya ng time. Kailangan niya ng quality time, di po ba? Kailangan niya rin ng words of affirmation. Kailangan niya rin ng physical touch. At kailangan niya rin ng affection mo. O maging top priority siya sa buhay mo. Tama o tama? Wala kayong choice. Tama ho, ano? Kumbaga, unang utos pa lamang po, dito nakikita kung paano ka magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Sa 4 na utos pa lamang po. Yung 5, 6, 7, 8, 9, 10, ito naman, tinuturo ng Panginoon, paano ka naman magkakaroon ng maayos na relasyon sa iyong kapwa? Tingnan po natin. Pang-5 utos,
Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ano tinuturo dito sa atin? Dahil ang pinakamalapit mong kapwa ay ang iyong magulang, igalang mo ang iyong magulang. Amen? Amen po ba mga magulang? Kung tayo ay mga magulang, thank you Lord. Ito yung nagpapa-remind sa ating mga anak na igalang natin ang mga magulang natin. Ito lang ho, yung mga sumusunod ho dito, mahaba ang buhay. Di po ba? Ayan. Pang-anim na utos, huwag kang papatay. Alam ho natin, pagpatay, common na yan. Pero sabi po, pinalalim pa po yan ni Jesus. Alam niyo po ba? Si Jesus, sabi niya, magalit ka lamang ng walang dahilan sa iyong kapatid o kahit magalit ka lamang sa iyong kapwa, parang pumapatay ka na rin sa puso mo. Magalit ka lang. May kagalit po ba tayo? Hindi natin mapatawad. Pinapatay ho natin siya sa puso natin. At nagkasala na ho tayo dito. Kapito, huwag kang mangangalunya, huwag kang mangangapit bahay, ika nga. Ayan, huwag tayong mangangalunya. At sabi po ni Jesus, mas pinalalim niya ulit. Sabi ni Jesus, pag tumingin ka sa isang babae, o kung ikaw naman yung babae, pag tumingin ka sa isang lalaki nang may pagnanasa, hinuhubaran mo na siya sa utak mo, nagkakasala ka na rito. Hindi mo kailangan gawin ng isang bagay para magkasala ka. Ganun ho kasi ang kasalanan. Nagsisimula saan? Sa puso. Sa loob. Pang-walo ay huwag kang magnanakaw. Alam na ho natin yan. Common na, no? Makukulong ka talaga niya pag nagnakaw. At pang-siyam, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag kang, pinakamadaling explanation, huwag kang magsinungaling. Huwag mong pagpintangan ng isang tao ng walang basehan. Ito ho yun. Okay po? At pang-sampu ay huwag mong pagnanasaang maangkin o huwag kang mag-iimbot ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Okay po ba? So pag-iimbot, ano yung pag-iimbot? Sinasabi mo, balang araw mapapasakin din yun. Inggit. Nagsimula ang pag-iimbot sa inggit. At kung kayo mainggitin, itong reminder na, wag. Sa Panginoon, alam niya na ang puso ng tao hindi kontento. At dahil alam niya ito, binigyan niya itong utos na ito para sabihin, i-check mo yung puso mo, bantayan mo yung puso mo kasi baaring makasira yan ang relasyon mo sa kapwa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ito yung utos na patungkol sa pakikipagrelasyon para kanino? Sa ating kapwa. Pansin niyo ho, ang 10 utos pwede nahatian sa dalawa. Ang relasyon natin sa Diyos at relasyon sa ating kapwa. Lahat ito patungkol sa relasyon natin. So makikita ho natin, alam niyo ho ba, kwento ng Biblia, pagkatapos ibigay ng Panginoon ng 10 utos, by the way, ang 10 utos po ba napakaganda? Ang ganda po, ano? Malalim pala yun. Alam niyo, pagkatapos ibigay ng Panginoon ng 10 utos, may mga, sa Israel, kung saan binigay ang 10 utos, ang mga Hudyo, ang kanilang ginawa, mas dinagdagan pa nila. Mas pinahigpit pa nila yung pakikisunod sa 10 utos. Bakit? Kasi sabi nila, pag sinunod ko kasi yung 10 utos, darating ang Mesiyas. Parang sila yung tagapagligtas na kanilang sarili. Pag sinunod ko yung 10 utos, maliligtas ako. Pag ginawa ko stricto yung pagsunod, ako ay makapunta agad sa langit. Ang ginawa nila, dinagdagan nila utos para hindi nila malabag. Ang nangyari, naging 600 plus ang utos. Kung di ko nagkakamali, 613. Ang 10, ginawa nilang 600 plus. Marami ho, ano? Dumating sa punto na halos sobrang absurd sa English na ang kanilang pagsunod. Obsessed na, tama po. Naging obsessed na yung kanilang pagsunod. Kaya, nung dumating si Jesus, alam niyo ba, itong mga taong ito, ang pangalan nila yung mga Pariseo at mga Saduceo, na mahigpit sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, pero kautusan lang talaga nila yon, dinagdagan lang nila yung kautusan ng Diyos. Sila ay kinonfronta ni Jesus. Kasi nakikita nila si Jesus, kung itong taong ito ay sumusunod sa kautusan, bakit di niya sinusunod yung 600 plus? Iba yung pagsunod niya, kaya sila ay nagkakabanggaan ni Jesus. At si Jesus, kinonfronta din sila. Ito ang sabi niya sa kanila, kahabag-habag din kayo mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasan niyo ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw niyong igalaw upang matulungan sila. Kasi ginawa nilang pabigat ang kautusan. Dapat ho bang maging pabigat ang kautusan? Hindi. Pag nagiging pabigat sa iyo ang kautusan ng Panginoon, hindi yon kautusan ng Panginoon. Malinaw po ba?
Kaya po, ang mission ho kasi ni Jesus dito ay palayain ho tayo. Unang-una, palayain ho tayo sa maling turo patungkol sa kautusan. At syempre, palayain din tayo sa ating kasalanan. At ano yung kasalanan? Pag-ibig sa sarili. At dahil pag-ibig sa sarili, nilalabag din natin ang kautusan ng Panginoon. Ang sabi sa John 8:32, sabay-sabay ho nating basahin. 1, 2, 3, go! At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Si Jesus ay nagpapalaya. At kapag nakita ho natin si Jesus ho kasi ang katotohanan. Kung papalayain kayo ng anak o anak ng Diyos, kayo'y magiging tunay na laya. Ang tanong ngayon, marami ho kasi na-misunderstood ang kwento ng Biblia. Ang sabi nila, ay, kinalaban ni Jesus yung mga Pariseo, ibig sabihin wala nang 10 utos. Yan ho ba ang kwento ng Biblia? Tingnan ho natin. Sabi mismo ni Jesus, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta o yung mga sulat ng propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Yung mga hula sa Biblia, nandito siya upang ganapin, na mayroong tagapagligtas. At yung mga utos sa Biblia, yung 10 utos na hindi kayang sundin ng tao, dahil makasalanan ho tayo, tama po ba? Kanyang ginanap sa kanyang perpektong buhay. Wala pong kasalanan si Jesus. Amen? Pero hindi niya po sinasabing aalisin ko ang kautosan. Malinaw? Meron ho kasi nagtuturo, wala na yung 10 utos. Inalis na yun ni Jesus. Bakit po? Maraming po kasi nag-misunderstand dito kasi sa Biblia ho ay mayroong 2 klase. Actually, maraming klase ng kautosan sa Biblia. Ito lang ho yung pinaka nagagamit na terminology. Ang una ay ang kautosang moral. Ito ho yung tinatawag din nating 10 utos o kautosan ng Diyos. Ano yung kautosang moral? Lahat ho ito. Ang buong mundo, kahit pumunta ka sa yung mga taong walang Bible, alam nila yung 10 utos. Alam nila na mali ang pumatay ng tao. Alam nila na mali ang magnakaw. Bakit? Kasi tinanim ng Panginoon ng kautosan ng kanyang kautosan sa bawat puso ng tao. Malinaw po? Pangalawa naman ay kautosang seremonyal. Hindi po ito para sa mga Pilipino. Para ho ito sa mga Hudyo. Ito yung mga pag-aalay ng tupa, dahil lahat po ito tumutukoy kay Jesus. Tumutungkol sa kanyang pagkamatay, sa kanyang pagliligtas, sa kanyang muling pagdating. Ito ho yun. Ito yung tinatawag na ceremonial law. Ano ho ulit yun? Kautosang moral at sa kautosang ceremonial ang 2 kautosan. At ano yung inalis ng Panginoon? Yung kautosang ceremonial kasi natupad na sa kanya. Pero yung kautosang moral, nasa sa atin pa rin ho yan. Okay po? Sabi ho ng Biblia sa ni Pablo sa Romans 3:31, pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Dahil ba naniniwala tayo kay Jesus? Wala nang kautusan. Sabi niya, hindi. Sa halip, pinapagtibay pa namin ito. Kaya po, ang purpose ho natin ngayong gabi, paano ho natin titignan ang 10 utos sa tama niyang liwanag, sa tama niyang kinalalagyan sa ating relasyon sa Panginoon. Ready na po ba tayo? Ready na po ba? Ano ba ang purpose ng kautosan? Ayan. Unang tanong muna, kailangan mo natin itong malinawan ho sa atin. Kasi kahit ho ang mga kaibigan ho natin, mga Adventist, hindi alam kung paano sagutin ito. So sa mga Adventist, kung hindi ka man Adventist o hindi, ito ho ang pwede natin tanong. Maliligtas ba tayo ng ating pagsunod sa kautosan? Ang sagot ho ay hindi. Okay po? Maliligtas ka ba sa pagsunod mo sa kautosan? Hindi. Pero parang may duda pa. Tingnan ho natin. Ang Biblia ho ang magsasagot yan. Bakit ho hindi katanggap-tanggap ang ating pagsunod sa kautosan? Dahil po lahat, ito yung lagi natin binabanggit na isang gabi, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan. Kahit anong buti mo sa pagsunod, hindi katanggap-tanggap yan sa Panginoon. Okay po? Bakit? Ito pa po ang sabi ni Pablo sa Roma 3:20, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Nagliligtas po bang kautusan? Hindi ka maaaring ganap, hindi ka ituturing na matuwid. Ito pa ang sabi, kung ang tao'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kautusan, if ever kaya mong iligtas ang sarili mo sa pagsunod sa kautusan, anong sabi ni Pablo? Namatay si Kristo ng walang... Namatay ho ba si Kristo ng walang kabuluhan? Hindi. Ang mga nagsasabing, makakapunta ako sa langit kasi sinusunod ko ang 10 utos. Ang tagapagligtas nila yung sarili nila.
hindi si Kristo ang tagapagligtas nila. Malinaw? Malinaw po ba? Pag kaya mong iligtas yung sarili mo, di mo na kailangan si Jesus. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kaya po, ano po ba yung purpose na kautusan? Hindi na ba natin siya susundin? Ito ho ang sabi ni Pablo. Ephesians 2 verse 8 and 9 and 10. Ito po ang sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ho yung unang hakbang, di po ba? Na tayo po ay mananampalataya kay Jesus at tayo po ay pagpapakitaan niya ng kagandahang loob, kaya ho niya ho tayo nililigtas. Pero ito po ang sabi, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Malinaw po ba? Hindi ho kayo magkakaroon ng plus points sa langit. Wala hong ganun sa plus points, minus points sa langit. Hindi ho yan biblical. Ang tanging paraan para makapasok ka sa langit at maligtas ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Maliligtas ka ba sa pagsunod ng kautusan? Hindi. Pero ngayon, sabihin natin, bago ho natin basahin ang sunod na verse, ngayong nailigtas ka na ng Panginoon, pwede ho natin sabihin, niligtas ako ni Jesus. Pwede po ba natin sabihin ngayong gabi? Niligtas ako ni Jesus. 1, 2, 3, go. Niligtas ako ni Jesus. Amen? At dahil niligtas ka na ni Jesus, ano ang dapat mong gawin? Dito na po papasok ang kautusan, ang mabubuting gawa na tinatawag. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung ano ka ngayon, niligtas ka niya. Gawa yan ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Diyan na po papasok ang pagsunod sa kautusan. Kapag katapos mo, maligtas. Anong mas nauna, mga kapatid? Review lang ha. Kailangan mo nang sumunod sa kautusan para maligtas ka? O ililigtas ka muna ng Panginoon para ikaw ay makasunod sa 10 utos? Ililigtas ka muna ng Diyos para makasunod ka. Kasi hindi mo kaya. Ngayon, bago na ang buhay mo, diyan mo na makakayang sumunod sa utusan. Kahit hindi perfectong pagsunod mo, pero nandun ka na sa landas ng pagsunod. Malinaw? Ito po ang sabi, sinusunod. Pwede po natin sabay-sabay basahin to. 1, 2, 3, go. Sinusunod ko ang kautusan, hindi para maligtas, kundi dahil ako'y iniligtas na ng Diyos. Malinaw? Balikan ho natin ang kwento ng Exodus kanina. Kanino binigay ang 10 utos? Hindi po. Kanino binigay? Sabi sa binasa natin kanina, sa mga bihag ba? O sa mga pinalaya? Sa mga pinalaya. Paano napalaya ang Israel? Gawa ng dugo ng... Nakita niyo ho ang point ng story sa Bible? Pinalaya muna sila ng dugo ng kordero, pinatawid sa tubig. Saka sila susunod sa kautusan. Ganon din ho tayo. Tayo po ay niligtas ng dugo ni Jesus. Dadaan tayo sa tubig ng bautismo at saka ho tayo susunod sa kautusan. Malinaw po ba? Malinaw? Okay, malinaw. Parang ganito lang po, mas malinawin pa ho natin. Sabihin ho natin na tayo pong lahat ay nakakulong. Kawawa naman ho tayo. Pero deserve natin kasi tayo po ay lumalabag sa kautusan. Ang kapalit ito, tayo makukulong. Pero dahil merong nagbayad para sa atin, may nag-bail. Ano ang sa Tagalog ng bail? Piyansa? Piyansa ho ba? May nagpiyansa sa atin ng malaking amount na hindi natin kayang bayaran. Pero sabihin ito, palayain mo na yan. Pinapatawad ko na siya. Nakalaya ho tayo. Tanong, pag pinalaya ka ba sa kulungan, gagawin mo pa rin ba yung dati mong ginagawang kasalanan? Hindi na. Bakit? Kasi may nagpalaya na sa'yo. Malinaw po ba? Malinaw? Ganun ho, ang tawag din ho sa pagbabayad ng malaking piyansa nito, ito po yung kagandahang loob. Ganun pong ginagawa ng Panginoon sa krus. Dahil sa krus ng Kalbaryo, dito na pinakita ang kagandahang loob ng Panginoon, kaya tayo nagiging malaya. Amen? Ganun kahalaga ang krus, mga kaibigan. Huwag nating kalilimutan ang krus ng ginawa ni Jesus pagkapako ng krus. Kaya po alam niyo po ang tawag sa Bible sa 10 utos. Ang tawag po ayon sa James 1:25 sa 10 utos ay kautusan ng kalayaan. Hindi ho kautusan ng pagkabihag. Ang utos ho ng Biblia ay hindi po mabigat. Ito po ay para sa mga malaya. Okay po? Kaya sabi po ko si Yahweh ang iyong Diyos na nagpalabas sa iyo at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Para sa atin ho ang
kautusan ng Panginoon. Tanong, kaya ngayon, kailangan pa ba natin ang kautusan? Kailangan pa ba natin ang kautusan bilang mga Kristiyano? Mahalaga ho ba ang kautusan sa ating mga Kristiyano? Yes. Okay po. Diyan na po papasok ang yes. Bakit to? Sabi ko kanina, maraming nagsasabing, hindi na daw. Pero tignan natin ang sabi ng Biblia. At sa ganito'y nalalaman natin na siyang ating nakikilala. Sino? Ang Diyos, si Jesus. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Paano natin may kilala na tayo mga Kristiyano rin? Kasi namumuhay na tayo sa kautusan. Tayo sinusunod na natin siya. Malinaw po? Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ako'y ligtas na, ako ay sumusunod kay Jesus, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay ano ho? Sinungaling. Kahit niligtas ka ng Panginoon, ayaw mo naman sundin yung kautusan niya, sinasabi mo, ayoko nga. Sinungaling ka. Kasi ang mga taong inililigtas ng Panginoon ay sumusunod sa Kanya. Di po ba? Parang ganito lang. Sinasabi mo, mahal yung tao. Mahal mo yung tao. Mahal mo yung asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo. Pagsasabi na, uy, tara, date tayo. Kita tayo sa ganito. Ayoko nga. O kapag every time na meron siyang request sa'yo, tulungan mo naman ako dito. Ayoko nga. Mahal mo ba talaga siya? Hindi. Sinungaling ka lang. Mahilig ka lang mag-I love you. Di po ba? Pag hindi nakikita sa gawa ang ating pananampalataya, maaaring nagsisinungaling ho tayo. Kaya i-check mo natin ang ating puso. Sabi po dito, ito rin po pala, daalan po natin na babalik si Jesus balang araw at malapit na ho siyang bumalik. Sino yung mga sasalubong sa Kanya? Ayon ho sa Revelation 14, verse 12, sabay-sabay ho nating basahin. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay? Sino ang mga sasalubong kay Jesus? Ang mga nagsisitupad sa utos ng Diyos. Pero hindi lang doon natatapos. At ng pananampalataya kay Jesus. Kaya mga kaibigan, hindi po nagtatalo ang paniniwala kay Jesus sa pananampalataya at pati ang pagsunod at pagtupad ng utos ng Panginoon. Amen? Sa halip, sabi nga ni Pablo, pinagtitibay pa nga natin ang pananampalataya natin. Bakit? Kasi sumusunod tayo sa Kanya. Amen? Okay po, malinaw. Tanong, kung ganun kahalaga para sa ating mga Kristiyano ang kautusan ng Panginoon, ano naman yung layunin nito sa atin? Ano ba yung kanyang purpose? Malapit na ho tayo matapos. Ang una ho ay proteksyon. Bakit kailangan natin ng proteksyon? Ang kautusan ho kasi para siyang isang pader sa bahay. Nakatira na ho ba kayo sa isang bahay na walang pader? Siguro natry nyo na. Safe po ba? Hindi. Ako ho, naranasan ko ho yun. Parang 2 buwan ho kami nakatira. Hindi ho kami pamilya, pero may napuntahan akong lugar. Yun ho ang aming tinutulugan. 2 buwan na trapa lang yung aming tinutulugan at yung plastic cover lang. 2 buwan ho kami, ganun ang aming kondisyon. At gabi-gabi, it's either natatakot kami, baka kami manakawan, o kami po ay biglang mapasukan ng kung ano-anong insekto ng mga hayop o ng mga daga. Hindi ho safe, ano? Ang kautusan, para ho siyang pader sa inyong bahay. Na hindi kayo, ang pader ho, hindi yan para harangan kayo, kundi para proteksyonan kayo. Amen? Ang kautusan, ganun din. Mukha lang na hinaharangan kayo ng Panginoon o ng kautusan, pero ang purpose nito ay para maproteksyonan kanila ng kautusan sa kasalanan. For example, ganito. Kristiyano ka, ikaw ay sumusunod kay Jesus, pero nakita kang chicks. Uy, ganda. Pero naalala mo, bumulong sa iyong banal na espiritu. Uy, sabi sa kautusan, pag tumingin ka sa isang tao na may pagnanasa sa kanyang puso, nangangalo niya, at sabi sa kautusan, huwag kang mangangalo niya. Gagawin mo ba yon? Sabi mo, ay hindi po Lord. Ayoko na. Gusto kong sundin ka at gusto kong mapakita ang pagmamahal ko sa aking asawa. Tanong, ikaw ba ay naharangan? Ikaw ba ay nahigpitan? Ikaw ba ay sinakal ng kautusan? O ikaw ay pinroteksyonan? Pinroteksyonan ka niya. Di po ba? At iyong pamilya, pinroteksyonan. Bakit? Kasi alam niyang pag sumunod ka doon sa gusto ng puso mo, sa gusto ng pagnanasa mo, sira ang buhay mo. Sira ang buhay ng pamilya mo. Tama?
ang kautusan ho, siya yung isang protection. Para ho yang sa isang signage sa daan na nagsasabing stop. Pag wala yung signage na nagsasabing stop, masasagasaan ka ng tren. Di po ba? O sa ating mga tao ngayon, kapag may nung COVID, di po ba? Kapag wala kang mask, hawa ka ng COVID. Pero pag may mask ka, kahit mahirap huminga, hindi ka naman nakakahinga ng COVID. Tama po ba? O ng tinatawag nating ashfall. Di po ba? Kaya po, parang yun nga po, sa pangangalo niya, tayo po'y pinoproteksyonan ng kautusan. Malinaw? Malinaw. Okay po. Ang kautusan ay kanyang layunin ay proteksyonan tayo. Pangalawa, ang kautusan, yan ay isang refleksyon. Kapag sabing refleksyon, para yung salamin. Sino nakatingin na sa salamin? Nagustuhan niyo na ba ang nakita niyo sa salamin? Sana ho. Magaganda at pogi naman ho aking nakikita dito. Sana ho'y mabuti ang nakikita niyo sa inyong salamin. Sabi sa Biblia, sa Roma 3:20, sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Okay po? Pag tumitingin tayo sa kautusan, makikita natin ang ating sarili kung saan tayo nagkukulang. Malinaw po? Galit ako sa aking kapwa. Hindi ko siya mapatawad. Doon ako nagkukulang. Makikita mo yung sarili mo, hindi ka pala mabait. Meron ka pa palang, ikaw pala ay may tinatago pang galit. At di ka pa mabait. Ang gagawin mo ngayon, ikaw ay lalapit ngayon sa krus. Panginoon, hindi ko mapatawad tong taong to. Tulungan niyo po ako. Ako po ay palaging tumitingin sa isang tao na madumi o may pagnanasa. Panginoon, linisin mo ako. Tulungan mo ako. Hindi ka lalapit kay Kristo hanggat hindi mo nakikita yung sarili mo bilang maduming tao. Tama po ba? Nasan ho si Doktora? Si Doktora, sabi niya kanina, bakit maraming unggoy ang walang hypertension? Kasi hindi nagpapa-check up. Tama naman, di po ba? Bakit di nagpapa-check up yung mga unggoy? Kasi hindi nila alam. Di po ba? Ganon din ho ang kautusan. Bakit tayo lumalapit kay Jesus? Kasi nalalaman nating makasalanan tayo. Tayo'y nadadapa. Kahit mga Kristiyano, hindi ibig sabihin na ikay nagpabinyag o nagpabautismo, sumusunod kay Jesus, ay hindi ka na nagkakasala. Madadapa at madadapa ka. Pero ang mahalaga, hindi ka lang nagpapadapa na ayoko na Panginoon. Lalapit at lalapit ka kay Jesus. Para sabihin, Panginoon, hindi ko kaya. Pero kaya mo to kapag pinapasok kita sa puso ko. Amen? Ang kautusan ay isang refleksyon na nagdadala sa atin sa Panginoon para tayo ay Kanyang linisin. Ano mangyayari kapag hindi ka na nagsasalamin? Tignan mo ang itsura mo. Marami ka makakasalubong na pagtatawanan ka. Di po ba? Kaya yung mga tao ngayon, walang pakialam sa kanilang ginagawa. Bakit? Kasi hindi lang natin nakikita ang kahalagahan ng kautusan. Doon sila nagkulang. Una, proteksyon. Pangalawa, refleksyon. Pangatlo, ang purpose ng kautusan ay bilang isang pangako. Ano ho? Pangako. Bakit po? Balikan ho natin ang mga kwento ng Gospels patungkol sa pinapagaling ni Jesus. Lahat po ng pinagaling ni Jesus, ganito lagi ang kanya sinasabi. For example, may bulag. Sinasabi niya, imulat mo yung mata mo. O kapag may pilay, tumayo ka at kunin mo yung higaan mo. Sinabi niya sa bulag, sinabi niya sa pilay. Sa tingin niyo po ba susundin siya ng pilay at bulag? Sinusunod pa rin naman. Kasi meron silang pananampalataya. Alam nila na hindi normal na tao to. Nung sinunod nila, doon niya nakita na, nung numulat siya kahit bulag talaga siya, nakakita na ako. Yung pilay, dahil si Jesus ang nag-utos sa kanya na tumayo. Sige nga, try ko nga. Naniniwala ako kay Jesus. Nakatayo, tumatalon-talon pa. Di po ba? Bakit? Kasi po, ang bawat utos ng Panginoon ay mga pangako. Okay po? Ang bawat, tandaan natin yun, ang bawat utos ng Panginoon ay pangako. Sasabihin, kunwari, balikan ho natin si Pedro. Si Pedro nasa bangka, nakita niya naglalakad si Jesus, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yung naglalakad na yan, palakarin mo rin ako sa tubig. Sabi ni Jesus, halika. Nakalakad nga ba si Pedro o hindi? Nakalakad. Hindi dahil kaya ni Pedro, pero dahil nangako si Jesus, halika, maasasama mo ako dito.
Pero nung nawala ng pananampalataya si Pedro, naunahan ng takot, dun siya lumubog. Di po ba? Ganun ho ang lakaring Kristiyano. Ang mga taong sumusunod sa kautusan ay nagtitiwala sa pangako ni Jesus na mangyayari yon sa puso ko. Sinabi ng Panginoon na huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang iyong ama at ina kahit hindi mo kaya yon. Pero dahil utos ni Jesus, ang kapangyarihan niya yung gagawa sa buhay mo. Maniwala ka lang at manampalataya ka lang doon. Amen? Marami na ho akong nakitang mga buhay. Kaya kong isa-isahin, ipakita yung mga picture sa inyo dyan, maubos ang ating oras ngayong gabi, ng mga taong dating hindi nila maiwasan ng pag-iyosi, pero dahil sinasabi ni Jesus, mahalaga ang buhay ko sa iyo, mahalaga ang kalusugan, at dahil mahal kita, ayaw kitang magdusa ng lung cancer. Yun yung sabi na, dahil mahal ako ni Jesus, ayoko nang abusuhin yung aking katawan. Hindi na ako mag-iyos, hindi na ako mag-aalak. Hindi ko na abusuhin yung aking katawan. Hindi ko na gagawin itong mga nakakasama sa aking kapwa. At hindi ko na rin itong mga gagawin yung mga nakakasama sa aking relasyon sa Panginoon. Bakit? Hindi dahil napilitan siya, pero dahil meron siyang kapangyarihan na galing sa Panginoon. Amen? Ganun ho ang pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa kautusan ay isang pangako. Kaya po, sabi po sa Philippians 2 verse 13, malapit na ho tayong matapos, sabay-sabay ho nating basahin, 1, 2, 3, go! Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sino ang gumagalaw sa buhay ng bawat isa sa atin? Ang Panginoon, ang Diyos ang gumagalaw sa ating buhay. Kaya meron hong quotation na pwede nating tan, His biddings are enablings. Ang lahat ng kanyang utos ay pangako ng kapangyarihan. At sabi po dito, paano ba susundin ng isang tao ang kautosan? Ito po ang sagot. Sabi ng Panginoon, paano ko ba masusunod ng kautosan? Ano bang paraan? Mateo 22:37-40, itong sabi ni Jesus, ano ba yung kautosan? Pag sinamarize mo, 2 utos lang ho yan. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo, at ito ang dakila at pangunahing utos. Anong utos na una? Yung unang 4 ay iibigin. Anong sabi? Iibigin. Kapag sabing iibigin, mahalin ang Panginoon na buong puso, kaluluwa, isip mo. Pangalawa naman. At ang pangalawa, yung 5, 6, 7, 8, 9, 10 na utos, yun yung relasyon natin sa kapwa, ano? At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Anong keyword? Iibigin. Pag sabing iibigin, mamahalin. At anong ginagawa ng pagmamahal? Inuuna ba niya ang kanyang sarili? Inuuna niya ang iba. Amen? Okay, kaya po ang pagsunod ho sa kautusan, masusunod niyo lamang ho ito kapag nasimulan niyo nang matutong umibig kung paano umibig ang Diyos. At hindi niyo matututunan kung paano umibig pag hindi mo nakilala si Jesus. Tayo po mga tao, hindi natin kayang umibig sa sarili natin. Ang pag-ibig kasi natin, selfish. Iibigin kita basta may kapalit. Ganun ho tayo umibig eh. Pero ang pag natutunan natin umibig katulad ni Jesus, ang pag-ibig ni Jesus, hindi ganon. Ibibigay ko ang lahat kahit yung buhay ko. Kahit i-reject mo ako, okay lang. Gusto ko maligtas ka. At ganoon din ho tayo umibig. Hindi tumitingin sa sarili. Kaya sabi po sa John 14:15, ito po yung mga iba't ibang verses sa Bible. Pwede ko po maglagay ng lahat, pero mapupuno ho tayo ito. John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Si Jesus po mismo nagsabi nito. Ito po ang sabi, kaya kayo'y mga kaibigan. Hindi mo kaibigan ng isang tao pag hindi mo siya mahal, tama? Kayo'y mga kaibigan ko, sabi ni Jesus, kung tinutupad niyo ang aking mga utos. Ito po ang sabi, Romans 13 verse 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Pag mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya nanakawan. Di mo siya pag-iimbutan, di mo siya i-disrespect, di ka magsisinungaling sa kanya. Bakit? Kasi mahal mo siya. Malinaw po? Kailangan lang ho natin matuto kung paano umibig
tulad ng pag-ibig ng Diyos. Unang Juan 5:2 at 3. Ito ang palatandang iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Hindi niyo papaghihiwala yon, ang pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa kanyang utos. Sabi pa po dito, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Huwag po nating i-reject ang kautusan ng Panginoon. Kung mahal natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuat naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Di po ba? Galit ka sa kapwa mo? Sinungaling ka. May ayaw kang patawarin sa buhay mo? Mahirap? Alam ko po yan. Alam ko paano maramdaman yan. Ang kautusan ng Panginoon nagsasabing, isuko mo yan sa Kanya. Patawarin mo yung taong yon. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kaya po gusto ko pong sabihin sa atin ngayon, kung ikaw ay desididong sundin si Jesus, na sabay-sabay natin basahin, ang mga tagasunod ni Jesus ay mga mangingibig. Lovers ang tawag ho sa atin. Okay po? Ang mga sumusunod kay Jesus, hindi yan mabibigat ang mga dinadala dahil ang nabibigatan sa kautusan ng Panginoon, kundi sila po yung mga mangingibig. Bakit po? Sa ito po ang sabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Sabay-sabay ho nating basahin ang kasunod. 1, 2, 3, go. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen? Kanina ho, medyo late ho ako kanina. Kung hindi ko napansin nyo, medyo late po ako nakarating. Ako po kasi ay bumisita sa AUP, may mga ginawa kong mga kailangang gawain doon. Alam niyo po, kahit gahulang oras ko noon, napuntahan ko pa rin po ang aking, someone special. Kanina doon sa loob ng campus. At kahit gahulang oras, kahit mabilis lang, at kahit ang haba ng lalakarin, doon ho kasi medyo malayo-layo pa sa Sampaguita dorm, ang kanyang dorm. Para sa akin, hindi ako napagod. Mas lalo pa nga po ako naganahan. Glowing ang inyong Kuya Caleb ngayon. Bakit? Kasi nakita ko siya. May spark ang ating mga mata, no? Bakit po? Dahil hindi mabigat ang umibig. Pag mahal mo yung tao, kahit anong bigat, kahit anong utos, kahit anong request yan, go! Let's go! Bakit? Kasi mahal mo yung tao. Amen? Ganun din po sa Diyos. Kaya po inspired, di po ba? At ganun din po ang Diyos sa atin. Bakit tiniis ni Jesus ang krus? Sabi sa Biblia, sa Hebrews 12 verse 1 and 2, na si Jesus habang dinadala niya yung krus, hindi po siya nalulungkot na, hindi po, siya po'y natutuwa. Sige, dahil mahal ko ang mundo, ililigtas ko to. Kahit ako'y magduso, sige lang. Sabi sa Biblia, and for joy, buong ligaya niyang dinala ang krus. Buong ligaya siyang nagdusa doon sa Kalbaryo. Bakit? Kasi mahal ka niya. Hindi mabigat sa kanya ang krus na yon dahil sa pag-ibig. Paano pa kaya ang kautusan? Di po ba? Na magpapaabuti rin naman sa atin. Hindi po ito mabigat. Amen? Kaya po, ang sabi, bilang pagtatapos, at summarize ho natin, marami ho tayo na pag-usapan ngayon. Ito ay pinakamahaba actually sa ating napag-aralan. Sa mga susunod, mas maiikli na. Pero nais ko lang po mag-dwell ito upang mas mapalakas ang ating pagtingin sa Panginoon, sa Kanyang kautusan, at sa pag-ibig at pananampalataya. Summarize natin ang ating napag-usapan. Sinusunod ko ang kautusan, hindi para maligtas, kundi dahil ako'y iniligtas na ng... Amen? Pangalawa, ang layunin ng kautusan ay ituro tayo kay Jesus na nagliligtas at nagpapalakas sa atin. Hindi tayo lalapit kay Jesus kapag di natin na-realize ang ating kalagayan. At paano ma-realize ang ating kalagayan? Sa pamamagitan ng kautusan. Amen? Pangatlo at pinakahuli, ang kautusan ng Diyos ay kautusan ng pag-ibig. Malinaw po ba? At maisa sa buhay lang ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Pag nabibigatan po kayo sa pagsunod sa Panginoon, i-heart check niyo po inyong sarili. Baka sarili niyo yung tagapagligtas, kaya ang bigat. Pero kung si Kristo ang tagapagligtas mo, nagtitiwala sa kanyang gawain para sa iyo, meron kong kasiguraduhan na makakapunta ka sa langit, mas madaling sumunod. Sinasabi ko sa inyo yan. Pero pag sa sarili pa rin kayo nagtitiwala, mas mahirap sumunod sa kautusan. Gusto ko lamang pong tapusin ito sa isang kwento. Ano po nakikita niyo dyan? Ito po ay nung
natagal na ho ito sa Amerika, sa western countries, meron po silang tinatawag na slave trading. Binibenta po yung mga tao na galing sa Africa, mga itim, mga black Africans, sila po ay binibenta bilang mga alipin. Nakakalungkot ho, hindi po ito gusto ng Panginoon. One time, meron po isang maskulado, siya po yung pinakamatikas na slave doon sa slave trade. Siya po yung binibenta. At nakalinya po sila doon, binibenta sila ng puting Amerikano. Sasabi niyo, ito, bilhin niyo na to, malakas to. Pero yung itong pinakamatikas sa kanila, sasabi, hindi ako magtatrabaho, hindi ko kayo susundin. Hindi ako magtatrabaho. Kasi hindi siya alipin. Ang nangyari, may isang mayamang lalaki, sabi, ayos to, malakas. Maskulado, malakas din ang boses, sige nga. So, ang ginawa niya, magkano to? Siya yung pinakamahal, siya yung pinakamalakas dito eh. Sige, bibilhin ko. Ang nangyari, nung binili niya, dinala na sa karwahe, nung bumili sa kanya, at habang nasa karwahe, sumisigaw pa rin, di ako magtatrabaho. Yung bumili sa kanya, chill lang, walang sinasabi. Habang lumalakad sila, tumigil sila. Sigaw na sigaw eh. Siguro narin din na. Anong nangyari? Sabi niya, pinababa niya yung kanyang biniling slave o yung binili niyang alipin. Sabi niya, wait lang, chill ka lang muna, tahimik ka muna, huwag ka muna sumigaw. Nakikita mo yung malaking bahay na yun sa dulo na yun? Sabi niya, opo, nakikita ko yung bahay na yun. At sa sinasabi ko sa inyo, hindi ko lilinisin yun. Sabi niya, alam ko. Pero, makinig ka muna. Yung malaking bahay na yon, simula ngayon, sa'yo na yon. Nagulat yung lalaki, pakiulit to. Sa'yo na yung bahay na yon. Bakit? Bakit to? Bakit? Kasi hindi kita binili para maging alipin ko. O para maging mabigat yung pinagdadaanan mo ngayon. Binili kita para isign yung iyong pangalan para palayain ka. Kaya yung bahay na yon, binibigay ko na sa'yo. Mamuhay ka at maging malaya ka. Alam niyo po, na-touch, umiyak yung lalaki. Sabi niya, Sir, kung binibigay niyo sa akin yon, yung bahay na yon at pinapalaya niyo ako, isama niyo po ako sa bahay niyo at paglilingkuran ko kayo sa nalalabi ng buhay ko. Amen? Alam niyo po, ganun ho ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Pinalaya niya po tayo at libre ang pagpapalaya niya sa atin, sa ating mga bisyo, sa ating mga kasalanan, sa ating mga tinatangkilik na mga masamang bagay. Ang choice pa rin ay nasa sa atin. Kung susundin natin siya o patuloy na sinasabing, ayoko sa inyo, Panginoon, okay na ako dito. Kagabi na ako po'y nagtawag kung sino po ang sasagot sa panawagan ng Panginoon. Bukas pa rin po ang pinto ng mga magsasabing, Panginoon, gusto kong mag-ibigay ang buhay ko sa iyo. Bukas pa rin ang pintuan sa mga nagsasabing, Panginoon, gusto kong magpabautismo at sundin si Jesus mula sa araw na ito hanggang sa susunod, hanggang sa nalalabi na aking buhay. Hindi po ako muna magpapatayo. Siguro soon, sa gabi-gabi, tayo po tatawagin ko ang mga magde-decide. Pero kung kayo po yung nagsastruggle, gusto niyo po ng kausap patungkol dito, pwede niyo po akong lapitan pagkatapos po. Nandun lang po ako mamaya pagkatapos. Pwede niyo po akong kausapin patungkol sa pagbabautismo at kung paano po natin ito gagawin at kailan. Pero pag-isipan niyo po ang inyong desisyon para sa Panginoon. Hindi po aksidente na nandito kayo at mayroong plano ang Panginoon sa buhay mo. Hindi mo man alam kung ano, pero alam niya. Okay po. Bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong tawagin ang kaibigan natin na magbibigay ng mensahe ng awit. Pag-isipan ho natin ang desisyon ng Panginoon sa ating Panginoon ngayong gabing ito.